Naranasan nyo na ba na may magmakaawa sa inyong babae na iwan nyo yung boyfriend mo kasi nabuntis siya? Ako kasi oo. And that time, bata pa ako, medyo neneng pa ako that time. Ito nga yung nangyari. Yung lalaki is matagal ko nang kakilala. And then, syempre nagkakamabutihan kami. Pero hindi naging kami. Until na dumating yung time na nag-stay ako ng Subic. And ayan, doon kami nagkaka-text lagi. Tapos, that time is umuwi ako ng Bicol para magbakasyon. Pagbakasyon ko ng Bicol, 2 weeks yata ako. Lagi siyang pumupunta sa amin. That day, before ako bumalik ng Olongapo, nung gabi na yon, sinagot ko siya. Naging kami, and then kinabukasan, bumalik na ako ng Olongapo. Pagbalik ko ng Olongapo, after 3 to 4 months, may biglang nag-text sa akin kung ako daw ba si ganito. Ayun. Sabi ko, oo, bakit? Pinakilala niya rin yung sarili niya. Sabi niya, pwede bang tumawag ka pag may free time ka? Sabi ko, yes, why not? Tawagan ko siya. Sabi ko, bakit? Pero kilala ko na siya. Matagal ko na rin siyang kilala. Nag-usap kami and then sabi niya sa akin, pwede bang layuan mo na yung boyfriend mo? Kasi ganito, buntis ako. Syempre ako nabigla. Pero pinigilan ko yung iyak ko. Nabigla talaga ako ng sobra. Sabi ko, ilang months na yung tiyan mo? Maldita ako nung kabataan ko Tapos sabi niya, magto 2 months daw. Sabi ko, sa akin kasi magpo 4 months na. Kasi yun yung time na umalis ako ng Bicol, di ba? Sabi ko, alam mo naman ang boyfriend, bakit mo pa pinatulan? And then, ayun. Sabi niya, pinakiusapan niya rin pala yung mga iba pang girlfriend. Sinabi niya sa akin na hindi lang daw ako yung girlfriend na kinausap niya. Sabi ko, what? Bukod sa aming dalawa, may 3 pa. Isa doon is pinsang ko. So, nabigla ako kasi nga wala akong kaalam-alam. Kasi ang alam ko, mabait yung boyfriend ko at hindi pala kibo. Tapos, bigla akong malalaman yung mga ganong bagay. So, klinaro ko sa kanya, sino ba talaga? Sabi ko, siya ba talaga yung boyfriend mo? Tapos, ayun, confirm na siya. Sinend niya pa yung number ng boyfriend ko. Siyempre, nasaktan ako that time. Sinalditahan ko siya. Nakiusap talaga siya sa akin na makaawa, lahat ng pagmamakaawa na iwan kong boyfriend ko kasi nga buntis na daw siya. So ako naman, syempre sabi ko buntis din ako, so kung sino yung nauna, dapat siya yung mag-stay. Ako naman talaga yung nauna sa lahat. Ako yung nauna. At night, sobrang iyak ako ng iyak, wala akong tulog. Tapos kinabukasan, parang naliwanagan na yung isip ko. So, kinunta ko siya. Sabi ko, sige, ipapaubaya ko na siya sa'yo. Pero sabi ko, sorry, pero ang totoo is hindi ako buntis and wala pang nangyayari sa amin. Ayun. Nabuhayan siya ng loob. And then that day, hindi ako nag-chat sa boyfriend ko. Kahit siya, nag-chat sa akin ng good morning, ganito. Sweet message. Hindi ko na nire-reply. That time kasi, busy siya kasi mag-take siya ng board exam. So, ang ginawa ko, tulog lang ako maghapon. Then, mga alas 4 ng hapon, may nag-text sa akin. Ganito. Sabi ko, yes, kilala kita. Tapos, kasi nga, magpinsan naman talaga kami. Pero, parang, Tapos, sinabi niya sa akin, girlfriend ka ba ni ganito? Sabi ko, yes po. Bakit? Sabi niya, girlfriend din ako. Sabi ko, ha? Tapos sabi ko, actually, may tumawag na sa akin kahapon. Tapos sabi niya, tinawagan din daw siya. And then, yung number ko, binigay din sa kanya. So, kaya nagkausap kami ng ng pinsan. Tapos parang ang sakit-sakit noon. Hanggang sa 5 days to 6 days ata, may tumawag din sa akin na babae. Na girlfriend din daw siya. Oh my goodness! Parang nawindang ako ng sobra noon. Pero hindi ko siya inaway. Wala akong sinabing masama. Hindi na talaga ako nag-text sa kanya. Hanggang sa, syempre, minsan dumating yung pagkakataon na nasaktan ka talaga. Gusto mong mag-revenge. Ang ginawa ko, di ba magte-take siya ng board exam? 3 days before ng board exam, doon ko siya chinat. Pero hindi ko siya inaway. Yung kinonsensya ko siya ng sobra. Kung bakit niya ginawa yun. Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Sabi niya, natokso siya. And then yung iba, hindi daw totoo yun of girlfriend niya. Dininay niya. Kami lang daw dalawa nung isa nung nabuntis. So, ayun, hanggang sa umuwi ako ng Bicol para i-clear lahat. Pag-uwi ko ng Bicol, pinatawag ako ng pinsang ko kasi parang pinagsama-sama kami sa isang lugar ng pinsang ko. Kaming 3 kasi yung isa taga doon din. So, hindi na. Parang nag-iiwasan na sila. So, kaming 3 lang nung isa pang babae na huling nag-contact sa akin. Nandun yung boyfriend ko na hindi niya alam na darating ako. Parang inuna niya lang dumating yung boyfriend ko.
Tapos, sumunod na kaming dalawa. Dalawang babae, binugbog talaga siya. Tapos ako yung taga-awat. Sabi ko, bakit nyo ba aanuhin pa? Nakabuntis na nga. Kailangan lang niya is panagutan niya yung babaeng nabuntis niya. Hindi natin siya pwedeng ipaglaban kasi nga, hindi naman siya karapat-dapat. Doon sa time na yon, doon ko sinabi yun lahat. Sa harapan nilang lahat. Sabi ko, hindi ako makikipag-away para lang sa kanya. Sabi ko, maganda ako. Bakit ako maloloko sa isang taong manloloko? Board exam niya. Talagang sinadya ko talagang i-text siya ng kung ano-ano kasi nga para mawala siya sa focus. Tapos nag-chat siya sa akin na sorry, sabi niya pwedeng mag-usap tayo after ng board exam. 3 days siyang hindi nag-chat. Naka-off talaga yung phone niya kasi pinaparing ko gamit yung number ng mga friend ko. Hindi talaga hindi siya nagbukas kasi alam niya nga kailangan niya mag-focus para sa board exam. So after 3 days, tumawag siya sa akin, humingi ng sorry, umiiyak. Nag-sorry siya. And, ayun. Sabi ko, it's okay. Sana ako magagawa nangyari na yan. Ang kailangan mo lang gawin is panindigan mo yung nabuntis mo. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kung totoo ba talagang nabuntis yung babae o gusto niya lang talagang lumayo ako. After 2 years ata, walang sila. Walang bata na, wala akong batang nakita. So, parang sabi ko, niloko lang ako ng babae na to. Pero that time, may jowa na ako. Yun na nga yung, tatay ng anak ko. And then, hanggang sa, naging mag-friend kami nung ex ko. Nagkikita kami, and kilala siya ng boyfriend ko, ng tatay ng anak ko. So, naging mag-friend kami. Wala namang ibang issue doon. Naging mag-friend kami. Hanggang sa, nalaman ko na may girlfriend siyang iba. Hindi na yon. So, wala lang yun sa akin kasi tapos na. Yung babae na umiyak sa akin na ibang babae. Naging mag-friend kami hanggang sa one day, nagkabalikan silang dalawa. And ngayon, sila yung nagkatuluyan. Kasi siya lang yung naging partier na nag-stay sa kanya kahit ganun yung ginawa niya. Mahal na mahal niya kasi. So, ngayon, we're friends. Minsan, nagkakakumustahan and pinagsasabihan ako minsan sa mga bagay-bagay. Ayun, we're a good friends. Silang dalawa mag-asawa. And ayun lang yung mga kwento ko. Marami yan, maraming kwentong mga ganyan. So, sa sunod na lang kasi sobrang haba na. Bye!